Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-6 na bagyo na bumabayo sa mga oras na ito sa Northern Luzon sa loob lang ng mahigit isang buwan. Ikatlong super typhoon din itong bagyong Ophel na naglandfall sa Bagao, Cagayan bago humina sa typhoon category habang tumatawid sa kalupaan. Libu-libong residente na naman ang inilikas. Ang problema, kulang na ang espasyo sa evacuation site na winasak ng mga naunang bagyo. Mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, Emil, simula pa kaninang tanghali hanggang sa mga oras na ito ay ramdam na ramdam pa rin ang bagsik ng bagyong Ophel dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Tila hindi maubos-ubos ang malakas na ulan sa Santa Ana, Cagayan. Ibinuhos muli yan ngayong hapon na sinabayan na naman ng malakas na hangin. Ang mga punong ito mistulang itinutulak pero ang iba tuluyan ng tumumba. Sa mga residenteng paulit-ulit nakakaranas nito, malamang makarindi na ang malakas na hampas ng hangin habang walang patid ang ulan. Sa pilitan ng paglikas, mag-aalas 2 na ng hapon mga kapuso at ramdam na yung epekto ng Super Typhoon Ophel dito sa bayan ng Santa Ana. Kung tutuusin mga kapuso, hindi naligtas na lumabas pa ng kalsada pero dahil marami pa rin yung mga residenteng hindi lumikas kaninang umaga ay tuloy-tuloy pa yung rescue operation na isinasagawa ng otoridad sa ngayon. At pagkagat ng alas 2 ng hapon, naglandfall sa Bagao, Cagayan ang nooy super typhoon pang si Ophel. Sa lakas ng hangin, halos mag-zero visibility sa kalsada. Halos matuklap din ang bubong ng parking na ito. Gayon din ang mga yero sa multipurpose center. Nawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Pero hindi pwedeng mawala ng lakas ang mga rescuer. Sa bayan ng Bugay, buong tapang nilang sinuong ang hagupit ng bagyo para masagip ang isang residente. Tuloy rin ang pagsagip sa mga nakatira sa baybayin ng Apari. Hindi na maaninag ang pagkakaiba ng mga lugar dahil puro ulan at pagaspas ng hangin ang mababanaag, gaya sa bayan ng Gonzaga. Pati sa sentro Amulong na naibalang na naglalakas ding hampas ng alon ng Cagayan River. Sa Barangay San Vicente, sa bayan ng Santa Ana, kung saan narito ang ating team, nasaksihan ko mag-aalauna ng hapon kung paanong halos baliin ng hangin ng bagyo ang sanga ng mga punong kahoy. Dinig na dinig namin ang tila pagsipol ng hangin. Sunod-sunod na dumating ang mga evacuee sa barangay. Kabilang ang mahigit 30 pamilya ng mga katutubo. Medyo natatakotan kami doon sa nanggalingan namin. Angin na malakas. Ang problema, kulang ang mga silid na magsisilbing evacuation center para sa 200 pamilyang lumikas. Marami kasi sa mga classroom ang winasak na ng bagyong Marce noong nakaraang linggo. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Emil, simula kaninang tanghali, wala ng supply ng kuryente ang 8 bayan sa probinsya ng Cagayan. As of 6 p.m. ay aabot na sa halos 5,000 families ang nasa mga evacuation center. Dahil din sa lakas ng hangin ay nagkakaroon na ng problema sa linya ng komunikasyon sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.